Based on the investigation conducted by this office, we base po sa mga CCTV footages na nag-gather natin during the investigation, and there were statements coming from the victims and the suspects nga po in which conflicting po both sides. Kaya we base po yung resulta doon po sa mga CCTV footages. Upon viewing po, nakita po doon na itong group po ng suspects and group po ng victim, they're in a certain bar here po sa Boracay. And wala po talagang heated arguments or any kind of altercation. The only point of contact was yung nagkasalubong po sila. Yun lang po ang nakita. Then after which nga po, lumabas po ng bar yung victims, yung dalawa. Then sinundan po ng mga suspects. Then nung napunta sila sa medyo madilim na lugar, going towards po sa D-Mall, doon na po inabutan ng suspects at inakbayan. Then the mauling incident transpired po. And fortunately, meron po tayong mga witnesses, concerned citizen na sumigaw ng pulis. And meron po kasi tayong 24 hours duty po sa beachfront. And doon narinig po nila ng ating mga kapulisan na may humingi ng tulong. They immediately responded thereat. And upon responding nga po doon sa insidente, na nahinto po or natigil po yung nangyaring mauling incident, tumakbo po yung ating mga suspects. Yung isang pulis po, tinulungan yung victims, yung isa naman po, hinabol po ang ating mga suspects. Then upon hot person po na identify po nila ang ating mga suspects, and napuntahan po natin nila ng ating po mga investigator, mga ating mga officer po, yung mga kanya-kanyang bahay, mga local po kasi ang ating mga suspects. Then sinurrender rin naman po ng kanilang mga parents. And how about yung mga suspects po, sir, no? I mean, of course, nasabi nyo, walang initial altercation. So, it's also safe to say that they didn't knew that that the victims were the son and the nephew of Senator Jinggoy po, no? Yes po, based din po sa investigation, wala po silang any idea or knowledge na yun nga po ang ating mga personality, yun po ang ating mga victims. Well, how about nung na po, siyempre nasa station na po sila, na nung nasa station na po sila and they learned that he was actually the son and the nephew of Senator Jinggoy. Was there any remorse? Was there any sign na nagsisisi po yung mga suspect po? Yes po, and according to them, nagsisisi po sila, humingi sila ng tawad, but the victims, they're really want to pursue the complaint against the suspects nga po. And sir, in your initial investigations, syempre binackground nyo na rin po yung mga suspect, no? So, is this the first time na nagawa nila ito? Kasi kung kaya nilang magawa ito ngayon, there's a possibility na nagawa na po nila ito dati. Hindi ho ba, sir? Bali sir, we already check the records. Wala po silang records. Pero makikita lang po no na they're just 18, 19, yan po. Mga local age naman po ang ating mga suspects. And nakainom nga po sila. So, yun po ang isa sa mga nirarason nila in which they admitted nga po na nakainom sila. Yes, sir. And lastly, sir, Colonel Ravelo, sir, any message po sa mga kababayan po natin sa Malay, sir, and of course, sa mga turista na rin po na pumupunta po sa Boracay, any message po natin, sir? Yes po sir, bali sabi ko nga po sa aking mga previous interviews na more than a year na po akong happy dito. Hindi naman po ito usual na nangyayari lalo na sa beachfront considering na 24 hours nandiyan po ang ating mga kapulisan. Adding up pa po ang ating patrollers, every hour po yan. So, nagiging nangyayari lang po talaga to pa sa kalasingan or pag nakainom. So, I'm appealing po sa ating mga guests as well as lalo na sa ating mga locals. Of course, let us entertain our visitors. Dapat inalagaan po natin and maging responsible drinker po.